Carmina's POV. Ilang beses na pakiusapan at paliwanagan ang nangyari sa pagitan ko at ng mga magulang ko. Wala nangyari. Mabilis na naiset ang kasal namin dalawa ni Peter. Isang buwan na paghahanda, tuloy na ako maging asawa nito. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay naghihintay sa akin kapag tuluyan na kami magsama bilang isang tunay na mag-asawa. Pero ito lang nasisigurado ko. Hindi ito ganun kadali. Wow! Bagay na bagay po sa inyo ang gown, ma'am. Naipilig ko ang aking ulo na marinig kong nagsalita ang isang staff na nag-a-assist sa akin sa pagsusukat ng gown. Tamang sinabi nito. Bagay sa akin ang gown na suot ko pero hindi man akong nakaramdam ng saya. Ang pagpapakasal sa isang babaero, isang malaking parusa para sa akin. Hindi ko alam anong pinakain ni Peter sa mga magulang ko kung bakit niya napapayag kaagad na magpakasal kami. Kung tungkol sa kumakalat na picture ang dahilan, mabilis lang naman sanang resolbahin iyon. Di na dapat tumantong pa sa kasalan ng lahat, lalo na nga't hindi pa ako ready. Pagkatapos ko magsukat ng gown na isusuot ko sa kasal, kagad ako lumabas ng fitting room. Kagad kong nakitang matyagang naghihintay na si Peter. Sa itsura nito mukhang kanina pa to naiinip kaya agad ko tong nilapitan. Pwede mo na akong iiwan dito? May ilang detalye pa kaming pag-uusapan kaya baka matagalan pa. Malamig kong wika dito. Simula na naiset ang kasal naming dalawa, naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Kinakausap ko lang to kapag kailangan at pagkatapos nun wala na. Isasama kita mamaya sa airport. Susunduin natin ang mommy mo. A-attend sa kasal natin next week kaya sana magkasundo kayong dalawa. Sagot nito. Di ko naman maiwasan magtaka. Sa buong panahon na napag-usapan ng tungkol sa kasal namin, walang iniharap na pamilya si Peter. Bunga siya ng broken family at parehong may kani-kaniyang pamilya ang kanyang mga magulang. Ang pagdalo ng ina nito ay malaking bagay para sa kanya. Hindi rin naman ako interesadong ma-meet ang nanay niya. Pakiramdam ko ang kasalang magaganap sa pagitan namin dalawa, isang malaking parusa sa akin. Naupo ako sa isang upuan bago tumango. Kung ganoon, magkita na lang tayo mamaya sa isang mall? Iwan mo na ako dito. Sagot ko. Saglit tong natigilan habang seryoso akong pinagmamasdan. Nagulat pa ako na naupo to sa tapat ko. Ihintayin na kita. Wala naman ako ibang appointment na gagawin ngayong araw kaya masasamahan kita buong araw. Sagot nito. Hindi ko na ito kinibo pa. Inabala ko ang sarili ko sa kakatingin sa mga magazine na nasa harapan ko. Kunwari naging abala ako para maiwasan ang pakikipag-usap sa kanya. Alam kong hindi mo gustong nangyayari ngayon pero wala na akong magagawa pa. Para bawiin kong nasabi ko na, huwag kang mag-alala. Kahit kasal ka na sa akin, bibigyan pa rin kita ng kalayaan para magawa mong lahat ng gusto mo. Napahinto ko sa aking binabasa nang marinig ko ang sinabing iyon ni Peter. Nagtataka akong napatitig dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Magiging kasal lang tayo sa papel pero hindi tayo magsasama bilang mag-asawa. Sagot nito. Di naman ako nakasagot. Pilit na inaanalisa ng utak ko ang mga sinabi niya ngayon. Alam kong wala kang gusto sa akin. Napipilitan ka lang, 'di ba? Well, the feeling is mutual. Hindi rin kita gusto at wala akong balak itali ka habang buhay sa akin. Malaki lang respeto ko sa grandma at grandpa mo, kaya nag-offer kagad ako ng kasal sa kanila para matigil ng issue na pilit pinapakalat tungkol sa ating dalawa ng media. Muling wika nito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga sinasabi niya ngayon, pero bakit ganun? Bakit may kirot sa puso ko naramdaman sa mga sinasabi niya ngayon? Bakit lalo ako nakaramdam na matinding lungkot? Kung tutusin, maganda yung sinasabi niya ngayon. Pabor dapat sa akin yun, pero bakit masakit sa kalooban? Bakit mo to ginagawa? Kung napipilitan ka lang din sa kasalang to, bakit ka pumayag? Bakit ka nagsinungaling sa kanila? Sagot ko sa kanya. Malungkot akong tinitigan ito bago sumagot. Dahil yan ang pakiusap sa akin ng mga magulang mo. Iniisip nila na ang kasal na ito ang magiging dahilan para tuluyan mo akong kalimutan. Ang pangarap mong pumasok sa military? Sagot nito. Lalo ako nagulat sa sinabi niya. Anong sabi mo? Tanong ko. Yes, yan ang totoo, Carmina. Alam ko nagtataka ka kung ba't sobrang bilis ang pagpayag nila sa kasal na to. Kahit hindi magandang reputasyon ko, sumugal pa rin sila. Ganyan kanila kamahal. Itatali ka nila sa kasal na ito para tuluyan mo ng talikuran ng pangarap mo? Sagot nito. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sa mga sandaling ito, hindi ko alam kung magagalit ba ako sa sarili kong magulang. Hindi pa ba sapat sa kanila ang pangako ko na susundin ko muna ang gusto nila?
Hindi muna ako papasok ng military dahil yun ang gusto nila. Pero bakit kailangan pa umabot kami sa ganito? Wala ba silang tiwala sa akin? Gustuhin ko mawang magalit pero napangabang saysay noon. Hindi na ako pa pwedeng umatras sa kasal na to dahil lalo tong magbibigay na malaking issue sa pamilya namin. Nakaredy ng lahat, ang araw na lamang ng kasal ang hinihintay. Hindi na po pwedeng umatras dahil mas malaking isyong mangyayari kung gagawin ko yon. Mabilis lumipas sa mga araw. Dumating din ang araw na ayoko na sana mangyari pa. Ang araw ng aming kasal. Naayusan na ako at naisuot ko na rin ang damit pang kasal ko habang walang kakurap-kurap pong tinitigan ang sarili kong refleksyon sa salamin. Malungkot ako napangiti. Hindi to ang pangarap kong kasal. Hindi sa gantong paraan at hindi sa gantong edad. Ma'am, kailangan na po nating pumunta ng simbahan. Kailan lang pong hinihintay doon? Napakurap pa ako lumakailang ulit habang pilit pinapakalma ko ang sarili ko. Kung tutusin, may oras pa ako para tumakas at gawin ang lahat ng gusto ko. Pwede ko ituloy ang pangarap ko na pumasok sa military na hindi na kailangan pang isaalang-alang ang opinyon ng aking pamilya. Yun ay kung kaya ko silang ipahiya. Yun ay kung kaya kong baliwalain ang kagustuhan nila. Yun ay kung kaya kong talikuran ng pamilya ko dahil sa pangarap ko. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung alin ang susundin ko. Prinsipyo ko ba or kagustuhan ng mga magulang ko at ng mga tang nakapalibot sa akin? Hindi ko alam. Ang pagpapakasal isang sagradong bagay at hindi dapat gawing laro. Yan ang tumatakbo sa isipan ko habang naglalakad ako sa gitna ng aisle. Present lahat ng mga mahal ko sa buhay at malalapit na kaibigan. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon, lalo na makita ko si Peter na nakatayo sa harap ng altar at seryosong nakatitig sa akin. Papalapit na ako sa kanya. Walang emosyon na tinanggap nito ang aking kamay. Hindi ko tuloy malaman kung masaya or malungkot ba ito. Gayunpaman, hindi ko na lamang binigyang pansin pa. Wala rin namang halaga para na aminin ko pa ang nararamdaman niya. Natapos ang seremonya ng kasal na wala ko naintindihan. Kahit nga sabihin ng pari ang katagang, "You may now kiss the bride." Hindi naging exciting sa lahat, lalo na sa akin. Paano ba naman kasi? Sa pisngi ulit ako hinalika ni Peter. Para tandaan lang na hindi naman talaga kami masasama bilang tunay na mag-asawa. Dapat nga maging masaya ako eh. Magiging malaya pa din naman ako after ng kasal na to. Walang magbabago sa buhay ko. Pagkatapos ng kasal, kabi-kabilaang pagbati ang narinig ko. Puro ngiti at tango lang naman naging sagot ko. Pagkatapos, diretso kami sa isang hotel kung saan gaganapin ang reception at doon din kaming dalawa magpapalipas ng gabi bago kami lilipad bukas ng umaga papuntang Japan para sa aming honeymoon. Natatakot man sa mga posibleng mangyari, sa sandaling magkasama kami ni Peter, pinilit ko pa rin magpakatatag. Mukha naman tong mabait at umaasa ako na paninindigan niya ang sinabi niya sa akin na mag-asawa lang kami sa papel. Naahayaan niya ako maging malaya at magagawa ko pa rin lahat ng gusto kong gawin. Sabay na nga kaming pumasok sa loob ng aming hotel room. Walang kahit anong seremonya na nangyari. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan ko? Yumubuhati niya ako sa loob ng hotel room katulad ng mga napapanood kong love story? Na magiging sweet kami? Of course! Hindi mangyayari yan at never na mangyayari sa aming dalawa yon. Mauna ka nang gumamit ng banyo. Alam ko kanina ka pa, init na init dyan sa suot mo. Kaagad na wika nito sa akin, pagkapasok pa lamang namin. Tinitigan ko muna ito bago tumango at mabilis sinunod ang gusto niya. Nakakailang pala talaga na may kasamang lalaki sa isang kwarto, pero kailangan ko nang sanayin ang sarili ko. Wala eh. Kahit ano pang sabihin ko, mag-asawa na kaming dalawa ni Peter at hindi po pwedeng magbangayan kami sa lahat ng oras. Masyadong toxic yon. Pwede naman siguro kami na mag-umpisa sa pagkakaibigan. Tama, pwede muna kami maging magkaibigan hanggat kinikilala pa namin ang isa't isa. Malay mo naman, baka kaming dalawa talagang nakatakda sa isa't isa, hindi ba? Kaagad kong ipinilig ang ulo ko na maisip ko yon. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit biglang inasam ng puso ko na magkaroon talaga kami ng tunay na romance ni Peanut? Hindi dapat ako mag-isip ng ganito dahil baka ako lang ang umasa ng ganon. Baka nga mauwi lang din sa hiwalayan lahat eh. Nagpasya na lang akong maligo at nagbihis ng pinakadesente kong pantulog, blouse at pajama, at nagmamadaling lumabas ng banyo pagkatapos kong gawin ang evening routine ko. Nagtaka pa ako dahil lang Peter akong naabutan.
Nilibot ko pa ang tingin sa paligid ng hotel room pero wala na nga talaga siya. Saan siya nagpunta ng gantong oras? Hindi ko na napigilang bulong sa aking sarili at kaagad na napakunot ang noo ko na mapansin ko na may note na nakapatong sa bedside table. Kaagad yung kinuha at binasa. Sinabi lamang nito na lalabas daw siya. Pwede na raw ako magpahinga dahil maaga pa ang alis namin bukas. Sa nabasang yon bigla akong nakaramdam ng kurot sa puso. First night naming dalawa ngayon pero kung san-san siya nagpupunta. Pwede naman siya magstay dito sa hotel room namin. Kahit naman hindi namin pwedeng gawin ang ginagawa ng tunay na mag-asawa. Pero gusto ko pa rin siya na makasama. Gusto ko sana makakwentuhan ng isang Peter Jordan hanggang sabay na kami na makatulog. Pero mukhang malabong mangyari yun. Hindi siguro talaga ako dapat na umasa na magiging maayos ang pagsasama namin dahil sa sobrang pagod. Kagad na ako nakatulog. Naalimpungatan lamang ako sa sunod-sunod na tunog ng aking cellphone. Noong una nagtataka pa ako kung nasaan ako, pero parang sumagi sa isip ko na kinasal na pala ako kay Peter at andito ako sa isang hotel. Kagad kong inabot ang cellphone ko para alamin kung sino nag-message sa akin. Messenger message, isang video clip at kagad kong binuksan. Kagad nanlaki ang aking mga mata na mapansin ko kung sino nasa video. Si Peter. May kahalikang babae at walang iba kundi ang ex-fiancé nitong si Kyla. Bago lang video na to dahil kung ano ang suot ni Peanut kinina, yun din ang nasa video. Parang may kung anong bagay ang biglang kumurot sa puso ko. Hindi ako makapaniwala na unang gabi na pagsasama namin bilang mag-asawa. Ibang babaeng gusto nitong makatabi sa kama. Hindi ko na napigilan pang maluha nang mag-send ito ng panibagong message kung saan hotel ito nangyari. Dito lang din sa hotel na kinaroroonan namin at kung di ako nagkakamali, number yon ng katapat na room lang namin. Kagad akong napatayo at naglakad patungo doon. Room 603. Yun ang nakalagay kaya naman. Pagkalabas ko ng pintuan ng room naming dalawa ni Peter, yun kaagad ang nakagip ng tingin ko. Nagmadali ako lumakad patungo doon at dahan-dahan na itinulak ang pintuan. Nakalak iyon. At wala akong choice kundi ang kumatok ng kumatok hanggang sa magbukas iyon at nakanakising mukha ni Kyla ang una kong nasilayan. Oh hi! Nandito na pala ang mga agaw. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tarong nito sa aking boses na may pangiinis. Tinitigan ko ito at malakas na itinulak na siyang dahilan para mapaupo ito at mabilis akong pumasok sa loob ng kwarto. Parang gusto kong umiyak ng malakas na makita ko si Peter sa gitna ng kama. Tulog na tulog at kung wala itong kumot sa pang-ibabang bahagi ng katawan, iisipin ko na hubot-hubad ito. Magulo ang kama at mukhang katatapos lang maganap ang matinding bakbakan sa pagitan nilang dalawa ni Kyla. Katulad ng video clip na sinanito sa akin. Tingnan mo nga naman, ikaw ang pinakasalan pero ako pa rin ang hinahanap niya. Hindi mo ba alam kung ba't ka pinakasalan ni Peter? Gusto niyang maging mabango ang pangalan niya. Maraming tao dito sa Pilipinas na nangangarap maging bahagi ng pamilya ninyo. Kaya na nagkaroon ng chance si Peter, hindi niya na pinalagpas pa. Nanguuyam na wika ni Kyla. Di ko maiwasan maigayom ang kamao ko. Iba yung sakit ang nararamdaman ng puso ko ngayon. Hindi ko akalaing sa unang gabi ng pagkasama namin dalawa ni Peter, ito kagad ang sasalubong sa akin. Wala naman talagang kami, pero ba't pakiramdam ko aping-api ako ngayon? Bakit nasasaktan ako sa isipin na imbes akong kasama ni Peter, ibang babaeng gusto niyang makatabi? Worst, sa unang gabi pa talaga ng kasal namin. Pigil ko ang sarili kong wag mag-iyak. Bagko sinarap ko si Kyla at ubod tamis ng initian. Well, sa palagay mo ba magagalit ako kapag malaman ko na ikaw ang kasama niya ngayong gabi? Hindi kaya ta aware na napipilitan lang din naman akong magpakasal sa kanya. Hindi porket kasal na kami, pagbabawalan ko na siyang makasama ka o kahit sinong babaeng type niya. Para sabihin ko sa iyo wala akong pakialam kung ubusin niyo man parehong lakas ninyo ngayong gabi sa pagtatalik. Maganda nga yan eh. Di na ako kukulitin pa ng Peter na yan na ikama dahil sa iyo palang mukhang satisfied na siya. Mahabang wika ko kay Kyla. Tigagal siyang napatitig sa akin. Di marahil niya inaasahan na ganito magiging reaction ko. Muli kong sinulyapan si Peter na nahihimbing pa rin sa kanyang pagtulog. Mahilig talaga ang gago, ni hindi man lamang pinalipas ang ilang araw pagkatapos maganap ang kasal naming dalawa.
Masyado excited sa pakikipagtalik sa ibang babae. Well, talagang ganyan na siguro siya at kahit masakit sa akin, kailangan pang magbulag-bulagan. May gusto ka pa bang sabihin sa akin? Kung wala na, babalik na ako sa kwarto ko. Huwag kang mag-alala. Ipapaubaya ko siya sa'yo ngayon at ang mga susunod na araw. Yun nga lang hanggat kasal siya sa akin, mananatili kang kabit sa paningin ng ibang tao. Nakakahiya yun, di ba? Lalo na't may iniingatan kang pangalan. Nakangisi kong muling wika bago taas na naglakad papunta ng pintuan. Oo, mukha akong matapang ngayon. Pero kung may kakayahan sigurong makita ni Kyle ang nilalaman ng puso ko, baka magdiwang siya sa sobrang saya. Durog na durog ako ngayon at hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ako magiging matapang. Pero isa lang nasisiguro ko, hindi naging madali ang maging asawa ni Peter Jordan. Believe din naman ako sa fighting spirit mo. Hindi ko akalain ganito ka pala katapang. Well, since sa mismong bibig mo na rin ang galing na wala kang pakialam kay Peter, itutuloy-tuloy ko na ang pakikipaglaro ng apoy sa kanya. Nakangisi nitong sagot. Don't worry, Kyla. Wala kang maririnig na kahit anong salita sa akin, pero payo ko lang din sa'yo. Tigilan mo ang kakasend ng video clip ninyong dalawa ni Peter. Baka mamaya hindi ako makapagpigil at may share ko to sa social media. Alam mo na siguro mangyayari sa'yo kapag gagawin ko yon, di ba? Nakangisi ko namang sagot sa kanya. Kaagad na nagsalubong ang kilay nito dahil sa sinabi ko. Palatandaan lang na hindi nagustuhan na lumabas sa bibig ko ngayon. Isang simpleng pagbabanta ba ito, Carmina Velasco? Sa palagay mo ba matatakot ako? Kapag ilabas mo sa social media ang video clip na nasend ko sa iyo kanina, sa palagay mo ba pangalan ko lang ang masisira? Kasiraan mo din to, Carmina. Dahil ibig sabihin lang nun, hindi kontento ang asawa mo sa iyo, kaya siya naghanap ng iba. Nakangisi naman itong sagot. Kagad ko tong tinaasan ng kilay. Oh, really? Sa palagay mo ba, may pakialam ako? Gusto mo bang gawin ko na ngayon din ang sinasabi mong pagbabanta ko? Total naman magandang issue to sa paparazzi. Wala pang halos 24 oras kaming kinasal ni Peter. Nasa kandungan mo na siya kasi malandi ka? Natatawa kong sagot sa kanya. Lalong namula ang mukha nito at nagsalubong kanyang kilay dahil sa sinabi ko. Mukhang affected ang bruha. Kung talagang wala kang gusto sa kanya, bakit kailangan mong pumayag na magpakasal sa kanya? Kami dapat ang kinasal kung di ka lang umeksena? Galit na wika pa nito sa akin. Inismiran ko ito. Bakit di si Peter ang tanungin mo? Wala sa forte kong magpaliwanag sa'yo dahil hindi naman tayo close, diba? Hindi rin tayo magka-level. Pero pala ko lang sa'yo bilang isang babae. Sa sunod na may gawin pa kayong milagro, wag mo nang ipaalam sa akin. Hindi ako epektado at wala akong pakialam sa inyong dalawa. Sagot ko sa kanya at mabilis na naglakad palabas ng silid na yon. Pigil na pigil ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung ba't ako nasasaktan ng ganito. Dapat, wala akong pakialam eh. Hindi kami magtuturingan ng mag-asawa ni Peter at dapat lang hindi ko siya pakikialaman dahil hindi rin ako papayag na papakailaman niya. Pagkapasok ko sa loob ng hotel room namin, kagad akong nahiga sa kama. Hinayaan kong tumulo ng tumulo ang luha ko sa aking mga mata hanggang sa hindi ko na namalayan nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang tabik sa aking pisngi kinaumagahan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nagulat pa ako na masilayan ko si Peter. Nakatunghay ito sa akin at mukhang bagong ligo na. Good morning. Mukha napasarap ang tulog mo ha. Kailangan mo na siguro maghanda. Baka maiwan tayo ng flight. Nakangiti nitong wika sa akin. Di ko naman maiwasan na mapatitig dito. Kung tutuusin, napakagwapo nito. Yun nga lang, hindi talaga pwedeng mahalin siya. May iba nang nagmamay-ari sa kanya, kaya hindi dapat ako na magpadala sa nararamdaman ko dahil alam kong ako din ang magiging talo pagdating ng araw. Kailangan pa ba nating umalis ng bansa? Tinatamad ako at gusto ko nang umalis. Pwede mong gawin yon, sagot ko. Di nakaligtas sa paningin ko ang biglang pagbabago na ekspresyon sa mukha nito. Muli ako natigilan kaya kagad akong bumangon at bumaba ng kama. Bakit? Ayaw mo ba? Sayang naman ang ticket kung hindi natin gagamitin. Sagot nito. Pwede mo pa rin naman gamitin kung gusto mo, pero wala akong balak sumama. Marami akong re-reviewin, lalo na't patapos na naman ang isang semester. Sagot ko sa kanya. Ilang saglit lang din ako nitong tinitigan bago umiling. Carmina, gusto kong makilala pa kita.
Mag-asawa na tayo at sigurong trip na itong paraan para makilala natin ang lubos ang isa't isa? Sagot nito. Baka sa boses nito ang tinitimping inis, kaya naman kagad kong dinampot ang cellphone ko na nakapatong sa bedside table. No, hindi ako interesado. Huwag na tayong maglokohan pa, Peter. Alam kong hindi akong gusto mo makasama. Don't worry. Pwede ninyong gamitin ni Kyla ang honeymoon ticket. Total naman, siya ang kasama mo buong magdamag. Lubos-lubosin ninyo ang pagkakataon. Isipin nyo na kayong dalawa ang kinasal, na hindi ako nag-i-exist sa buhay ninyo. Direkta kong sagot sa kanya habang pigil ko naman ang sarili ko na maiyak. Gulat na gulat akong tinitigan ni Peter. Pinamewangan ko to at binigyan ng peking ngiti. Nagulat ka ba? Bilib din naman ako kay Kyla. Talagang sinenya pa sa akin ang ginawa ninyo kagabi. Pinuntahan ko pa nga kayo sa kabilang kwarto Pagkatapos kong maligot, pakalmay ng sarili ko, tsaka pa lang ako lumabas ng banyo. Naabutan ko pa si Peter na nakaupo sa kama at mukhang may malalim na iniisip. Sorry, narinig ko pang wika nito sa akin nang mapansin nito ang paglabas ko. Titig na titig to sa akin na para bang may gustong sabihin. For what? Sagot ko. For what happened? Alam kong napipilitan ka lamang na magpakasal sa akin. I'm sorry. Sagot nito. Seryoso ko tong tinitigan bago sumagot. Don't mention it. Nangyari ng lahat at wala na tayong magagawa pa. Kung susundin ko man ko anong napag-usapan natin, sagot ko sa kanya habang isa-isa kong nilagay sa mga bag ang mga personal na gamit ko. Ayaw mo ba talagang gamitin ang ticket natin para sa honeymoon? Look, maaga pa. Pwede pa tayong humabol. Muli niyang wika dito. Kagad naman akong umiling. Buo na ang desisyon ko. Hindi ako lalabas ng bansa. Kung nangihinayin ka sa tickets, pwede niyong gamitin ni Kyla yon? Kaswal kong sagot, pero sakit sa kalooban ko ang sinasabi kong yon. Carmina, please. Pwede bang wag mo na siyang isali sa usapang to? Wala akong balak na gamitin ang ticket sa ibang babae. Mag-asawa na tayo at ikaw lang gusto kong makasama sa buong period ng honeymoon natin. Sagot nito. Natigilan ako sa aking ginagawa at seryoso itong tinitigan. Sigurado ka ba dyan? Bakit ibang lumalabas sa bibig mo kumpara sa ginagawa mo? Sagot ko. Natigilan to. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong nito. Peter, please, huwag ka na magkunwari pa. Alam kong gusto mo makasama si Kyla kumpara sa akin. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pa tayong humantong sa ganito. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit kailangan mo pa akong pakasalan? Gayong ibang babae naman pala ang gusto mong makasama. Sagot ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari. Imagine, kahit naman may usapan kami ng hindi magsasama bilang isang tunay na mag-asawa. Ang pangit naman ang ugali niya para i-check niya sa kabilang room lang si Kyla. Malaking insulto sa akin yon kung tutuusin. Sorry, muling wika nito. Sa totoo lang, nakakaumay na ang kakahingi nito ng sorry. Hindi kayang bawasan ng salitang yon ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Sana hindi makarating kila mama at papa tungkol sa hindi paggamit natin ng ticket. Maghahanap ako ng apartment na tutuluyan dahil wala na akong balak pang umuwi pa sa amin. Sagot ko sa kanya. Hindi mo na kailangan pang gawin yon. Kung talagang gusto mo ng tahimik na buhay, pwede mong gamitin ang isa sa mga bahay ko. Carmina, huwag mo sanang kalimutan na sa mata ng ibang tao, legal na tayong mag-asawa. Hindi tayo pwede maghiwalay ng tinitirhan. Sagot nito. At bawal din ang kabit, di ba? Well, pwede siguro, pero sana itago niyo naman. Huwag naman harap-harapan. Sagot ko. Kagad naman to nag-iwas ang tingin, pero tandaan na guilty ang gago. Sorry, hindi na mauulit pa ang nangyari kagabi. Nalasing lang talaga ako at hindi ko namalayan na sa kwarto ni Kyla ako nakatulog. Sagot nito. Di ko naman mapigilan na mapa-Esmed. Natulog lang ba talaga siya? Bakit ba iba ang nakikita ko sa video na sinend sa akin ni Kyla? Hindi mo kailangan na magpaliwanag. Hindi ako interesado. Sagot ko. Ayoko nang dagdagan pa ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Mahirap tanggapin na nakipagtalik agad siya sa ibang babae, gayong ako ang asawa niya, at talagang may video pa. Sanay talaga sa ex-video ang Peter na to. Hindi na natuloy ang trip to abroad honeymoon namin. Hindi niya ako mapilit. Nang umagang yon, nilisan namin ang toilet at
Tumiretso kami sa isa sa mga bahay ni Peter. Ibang bahay ito na may makakasama na ako ng mga kasambahay. Mabilis lumipas sa mga araw, kahit papaano. Nasanay na ako, tutuusin wala talagang kwenta ang kasal namin. Parang nilayo lang ako ng kasal na ito sa tunay kong pamilya. Balik eskwela din ako. Pinilit kong ibaling buong atensyon ko sa pag-aaral ko. Bala kong mga ibang bansa pagka-graduate ko. Malaki ang tampo ko sa mga magulang ko, kaya naman bihira lamang din akong sumipot sa family day namin. Hindi na rin naman kami masyadong nag-uusap ni Vanessa dahil naging masela na ang pangalawa niyang pagbubuntis. Bedrest ito hanggang sa kapanganak at ayoko nang dumagdag pa sa stress niya. Tahimik buong gabi at sinadya ko talagang matulog na mas maaga pa nang maalimpungatan ko na may biglang tumabi at yumakap sa akin. Nung una hindi ko pinansin yon, pero namaramdaman ko na may mainit na hininga dumadampi sa pisngi ko. Unti-unting naimulat kong aking mga mata at kagad sumalubong sa paningin ko si Peter. Seryosong mukha nito habang nakatitig sa akin. "Peter, anong ginagawa mo? Paano ko nakapasok sa kwarto ko?" Kagad natanong ko dito at akmang babangon na ako nang bigla ako nitong daganan. Kagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa inis at pagkagulat. "Correction, kwarto naming dalawa. Hindi pwedeng sa'yo lang dahil mag-asawa tayo?" Sagot nito. Mukhang nakainom ang Peter na to. Amoy alak ang hinga nito kaya naman pilit ako nagpumiglas para makabangon. Lalo naman niyang dinain ang kanyang katawan sa akin. "Ano ba? Umalis ka nga dyan. Hindi ka na nakakatuwa ha? Kung umuwi ka lang dito para manginis, pwede ba? Wag ako. Gusto ko pang matulog at kung gusto mo makipag-usap sa akin, hintayin mong umaga para mag-usap tayo." Sagot ko sa kanya. Di naman ako nito sinagot bagkus, titig na titig pa rin to sa akin. Di ko tuloy maiwasan makaramdam ng pagkiilang. Sinong sabi na sa'yo na nakikipag-usap ang pakay ko? Iba ang gusto kong gawin kaya ako nandito, Carmina. Wika nito kasi hindi ko inaasahan kaya hindi ako nakapag-react agad at biglang naging blank ang utak ko. Ito ang pangalawang pagkakataon na hinalikan niya ako sa labi at pakiramdam ko nagugustuhan ko yon. Para akong diluduyan sa alapap na hindi ko maintindihan. Hindi ako nakakaramdam ng pagtutol sa kaloob-looban ng puso ko. Bagkos, excited ang katawang lupa ko sa mga sumunod na mangyayari sa aming dalawa. Hindi ko nga namalayan kung ilang minuto nang magkalapat ang aming labi. Wala tong kasawaan at pakiramdam ko nga nangangapal ng labi ko sa sobrang tagal ng halika naming dalawa. Yes, naming dalawa dahil natuto na rin akong tumagon. Ginagaya ko lang naman ang galaw ng labi niya. Masaya ang puso ko kung ano man ang ginagawa namin ngayon. Gusto ko pa nga magprotesta na maramdaman ko na umangat ang mukha nito dahilan para magkahiwalay ang kanilang magkalapat naming labi. Muli akong tinitigan sa aking mga mata habang may ngiti sa kanyang labi. Bakit di na lang natin totohanin ang lahat? Pwede naman talaga tayong magsama bilang tunay na mag-asawa, di ba? Pwede tayong bumuo ng isang masayang pamilya. Narinig kong sambit nito. Di naman ako nakaimig. Posible kayang sinasabi nito ngayon? Magiging masaya kaya kami? Kung mahal niya ako, posible yon. Pero kung pag-aari ng ibang babae ang puso niya, handa ba ako maging panakip butas? Kahit kailan hindi nababanggit ni Peter ang tunay niyang nakoy niya, na pagkatapos siyang pagsawaan basta niya na lang itatapon na parang basahan?